Iginiit ni Vice President Sara Duterte na mahalagang magamit ang makabagong teknolohiya para malabanan ang katiwalian sa gobyerno. Sinabi yan ng bise sa pagdalo niya sa 51st Philippine Business Conference and Expo sa Pasay City. Another day, another proof na boplax, mayabang at mamaro talaga si Pionatic Sara Duterte. Ngayon naman may nakakatawang panukala daw siya para sugpuin ang korupsyon. Dito mo talaga mapapatunayan na wala talagang alam si Piona sa pinagsasabi niya. Sa kanyang latest speech sa 51st Philippine Business Conference and Expo sa SMX Convention Center, ipinagmayabang ni Piona na digitalization daw ang sagot laban sa korupsyon. As we digitize, we automate our processes, make data and all government transactions seamless, borderless, and transparent. And we leave no room for scrupulous backdoor transactions. Ang tanong, saang lupalop ba siya nakatira? Parang yung pabibong office worker lang na gusto lang mag-flex ng buzzword na technology para may masabi lang kuno na contribution. Eh di ba, matatandaan na nagmagaling din dati ang nagmamarunong na si Piona at ang solusyon daw niya sa flood control corruption ay hindi ICI kundi confidential funds. Una-una sir, hindi ko po alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Kasi napakadali naman nun eh. Ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build up gamit ang resources ng Office of the President. So Piona, asan ang technology at digitalization dyan? Yung nanira ka na nga ng solusyon ng iba, pero yung suggestion mo hindi lang sablay, napakabobo pa. Bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Paniwala ko, at sa basa ko, sa tingin ko, sa ginagawa niya, gusto niya magbukas ng ICI, tapos, syempre, dahil hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI, in fact, meron na nga umalis doon sa ICI dahil ang pakiramdam niya ay kinokontrol yung investigasyon. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento. At kung confidential funds ang sagot niya sa corruption, hindi ba sila rin mismong mga DDS ang nagsasabing you can't investigate confidential funds because it's confidential? Eh di paano pa magiging transparent ang laban nila sa corruption kung super confidential naman lahat? Gaga at may saltik lang talaga si Piona. Ang mas nakakahiya pa, napakayabang niya kahit wala naman siyang maipakitang tunay na achievements. And capitalize on people's money for their personal interests, greed, and political ambition. Pero sige na nga, hayaan na muna natin si Palace spokesperson Auntie Claire Castro na sumupalpal ulit sa kabubuhan at kayabangan ni Piona na wala sa lugar. Well, alam naman natin ang DICT ngayon sa pamumuno ni Secretary Henry Aguda talaga namang gusto niya maging teki na pati mga estudyante. Nakita niyo ba yung mga program? Gusto niya konektado mula Apari hanggang Hulo. Hindi pala ano ba isa? Meron tayo eh. Ha? Hindi na Apari hanggang Hulo, di ba? Dulo to dulo ng Pilipinas dapat konektado na. So ano pa ba yung sinasabi dito ni VP Sara? And that's the problem eh. Hindi niya alam yung trabaho. Ngayon, ang DICT, kung paano talaga gumagana ang teknolohiya. Mga clear, doon sa mga eskwelahan na medyo liblib. Binibigyan na yan ng mga koneksyon. Starlink. Binibigyan ng bawat school. Kung nakita niyo siguro sa programa ng Pangulo, na pupunta siya sa mga ibang mga lugar na yung mga akademiya ay liblib, ayun, konektado na. Diba? Matagal na to. Bakit ngayon lang ito i-advise ng Vice Presidente? Parang medyo late yata siya. Matagal nang ginagawa ng Pangulo to. Diba? Pati nga yung teknolohiya 911. Diba? Nang ano bang tayo? PNP tayo, diba? Panahon ni General Torre. Diba?
Yung mabilisan hotline. Oh, Unified 911, faster, smarter. Diba? More efficient. Diba? Matagal na to. Bakit ngayon lang yung sinasabi yung teknolohiya? Medyo late. Late ba siya kasi lagi siya nag-explore sa ibang bansa? Hindi niya na nakikita yung trabaho ng gobyerno. Yun yung tingin ko, mga clear. Hindi niya nakikita yung trabaho ng gobyerno. Diba? Pati nga yung pagre-repack. Teki na eh. DSWD. Oh. Diba? Meron tayong pagtulong. Diba? Meron tayong ready to eat. Diba? Food packs. May family food packs. Iba yun. Iba yung ready to eat. Talagang easy open can. Diba? Lahat yan. Parte ng teki. Pagiging modernisado tayo. So, what's new? Sa sinasabi ni VP. Pero itong maganda. Sige, pakinggan natin. Mr. O sakuna at higit sa lahat, ito raw ang sandata para malabanan ang korupsyon sa pamahalaan. Talaga. Labanan ang korupsyon sa pamahalaan using technology. Sige, tingnan natin. Sinabi yan ng bise sa harap ng mga negosyante na lubhang nababahala sa epekto ng flood control scandal sa tiwala ng publiko. Okay, mga kakri, tandaan natin hindi lang ngayon, sana maintindihan ito ng mga business groups. Hindi lang ngayon may problema sa baha. Ba? Hindi lang ngayon may problema sa baha. Ngayon lang, tinutugunan ng Pangulo ang problema sa korupsyon. So sana ma-distinguish yan ng mga business groups. Diba? Batanes, ayun. Hanggang Tawi-Tawi na pala. O sige, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, dapat lahat ay konektado na. Ano ba? Okay ba? Magandang gabi, Tony Claire. God bless. May Batang Maynila to is. Oy! Thank you, sir! Sana nandito ka pa. Thank you po sa pagdalaw sa Batang Maynila to. It's engineer, right? Si engineer. Oy, nanonood po ako sa inyo. Pinapanood po natin si Batang Maynila to. So, ano rin po nyo yan? Alam ko naman yung ibang mga kakli nandito rin kay Batang Maynila to. It's thank you po sa pagdalaw, sir. Salamat. I'm honored. Thank you po. Yan. Oo nga, di ba? Nakakatuwa po na madalaw na isang katulad ni Batang Maynila to. It's maraming salamat po. Yan. So, eto, di ba, mga kakli, gusto niya sawatain ang korupsyon using technology. Di ba? Ironic. May katato Isn't it ironic? Don't you think? Ganyan. But ironic. Kung gusto mo maging malinis, simulan mo sa sarili mo. Di ba? Di ba, J. Martins? Zero. Ayan, yes, engineer nga si sir. Hindi, di ba? Simulan mo sa sarili mo. Di mo na kailangan maging modernize para maging malinis. Di mo na kailangan talagang mag-modernize para yung tao mo maging malinis din. Kasi kung ikaw mismo nasa head ay corrupt, yung mga tao mo, i-impluwensyahan mo, maging corrupt,